Good day sa inyo, netizens. May bagong labas ngayon ng Kymco. Tingnan nyo itong bagong 60th Special Edition ng Dink R150. Silipin natin kung anong bago. Tara! Kamakailan nga netizens ay marami sa inyo ang nagkagulo nung nirelease natin yung review sa bagong Dink R150 dahil finally ay nagkaroon na rin ng entry si Kymco pagdating sa Adventure Scooter category. Nilagyan pa nga nila ito ng tagline to relieve the urban adventure dahil pwedeng-pwede talagang pang urban riding itong kanilang Dink R150. At the same time, kung maglo-long ride ka naman at maliligaw ka sa mga semi-off-road na mga experiences ay kayang-kaya rin makipagsabayan. So, natuwa ako dahil nag-release pa sila ng bagong special edition nito. In fact, sa sobrang special nito ay 600 units lamang ang available na ganitong special edition. Ano nga ba yung mga nabago, netizens? Unang-una sa lahat na noticeable change ay of course yung kanyang flat deep green na kulay. Pag nakita nyo siya sa personal, netizens, ay mabibighani talaga kayo dun sa pagka-green niya. Somehow may pagka-deep, neutral, pero may pagka-metallic effect. And I'm sure mas appealing ito kapag nakita nyo with your own bare eyes. Ang ilan pa sa mga nabago ay fully equipped na din ito with some exclusive accessories na napakaganda ng quality such as yung kanyang full body crash guard. So usually, netizens, yung mga motorsiklo natin, di ba, na uso na nilalagyan pa natin ng crash guard. Eh since adventure scooter nga ang isang to, ay nilagyan na tayo ng mas rugged look at the same time mas protected dahil useful din siya. Hindi natin masasabi kung saan tayo mapupunta. Let's say for example, talaga napa-off-road tayo, kapag natumba yung motorsiklo natin, ay yung crash guard muna yung sasalo nung mga light crashes na pwedeng mangyari sa motorsiklo at hindi directly magagasgasan kaagad-agad yung ating napakagandang flat green color na fairings. And full body yan, netizens, hindi lang siya sa unahan kundi nakapalibot yan hanggang sa gilid ng motorsiklo. Meron na nga rin pala itong top box bracket, netizens. Sa mga magpapakabit ng top box ay hindi mo na kailangan problema kung saan ka bibili ng bracket dahil meron ng built-in na bracket ito at kakabitan mo na lang ng top box. Speaking of top box, I highly recommend kung magpapakabit kayo ng top box, you can use hybrid top box. Pwede dito siguro yung ating Mocha na hybrid plastic o kaya naman ay yung 55 liters na hybrid origin na color black. Yun yung mga may re-recommend ko na babagay sa motorsiklo na ito. You can go as big as 55 liters dahil plastic nga siya at mas magaan. So, pwede nyo lang kami i-visit dito sa NediShop or click yung Shopee namin sa comment section para maka-order ng bagay na top box para sa motorsiklo ninyo. Good job kay Kymco dahil nilagyan na nga nila ng top box bracket. And syempre, dahil alam mo na genuine, na sa Kymco galing ito ay we can expect na talagang reliable yung quality. Isa rin sa napansin ko, netizens, ay yung kanyang aluminum na footboard. Napaka-special ng pakaramdam dito sa kanyang aluminum footboard dahil yung regular na Dink R150 ay flat lang na plastic fairings yung pinakamatatapakan mo. But this time around, napaka-elegante tingnan ng kanyang aluminum footboard at the same time, super useful din. Nakakatulong sa friction para hindi tayo madulas sa footboard natin. At isa pa sa napansin kong difference nito compared sa regular Dink R ay meron din siyang 60th Special Edition na emblem nandun sa pinakagilid niya. Sobrang elegante rin ito sa personal, netizens. Parang alam mong kakaiba talaga siya at special edition. Pati yung decals niya sa bandang gilid ay meron ding na-add na special edition. They pay attention to small details kaya talagang umangat siya compared sa regular. Kung pagsasama-samahin mo yung costing ng mga exclusive accessories na ito, netizens, ay nagkakahalaga ito suma total ng around 15,000 Philippine pesos. Pero hindi ganun kalaki yung in-increase niya pagdating sa presyo na pag-uusapan natin maya-maya lang ng konti. Yung mga standard edition ng Dink R150, netizens, ay may mga kulay na pearl white, pearl black, at petroleum blue. Alin sa mga yan na nagustuhan nyo, netizens? Comment nyo nga sa ibaba. On the other hand, pag-usapan naman natin yung makina netong Dink R150. Sumasabay na rin talaga siya sa kanyang category, netizens, kasi we have overhead cam, 4-stroke, 4-valves engine na meron na ring liquid cooling system kaya mabisa kahit mahaba yung biyahe dahil hindi ka mag-overheat. Basta make sure na tama yung coolant level. Naka-fuel injection na rin ang motorsiklo na ito with 150cc displacement that can produce a maximum horsepower of 11.2 kilowatts at 8,500 RPM habang meron naman tayong maximum torque na 13.2 Newton meters at 6,500 RPM. And for my experience, so na-test na rin ko siya, netizens,
netizens ay may bibigyan niya talaga yung kakailanganin mong power output para sa everyday condition. Hindi ka mag-hesitate sa mga overtaking, lalong-lalo na kung uphill. At even mabigat yung driver or yung ikakarga mo dito, given the fact na magkakaroon ka ng top box, ay kayang-kaya niya. At kahit isama mo pa itong may crash guard na special edition, walang problema yan kay DIG-R. In fact, mas maganda pa nga yung pinaka-center of gravity mo at feeling mo ay hindi ka hahanginin on high speed dahil mas naging stable at mas mabigat yung motorsiklo at mas lapat sa lupa. 783mm naman yung seat height niya, netizens, and my height is 5'4" at kayang-kaya ko naman siyang imaneho. So sa mga Filipino height dyan ay huwag kayong mangamba dahil alam ko ay kakayanin nyo rin. For tall riders naman, mas perfect sa inyo ang motorsiklo na ito dahil mataas ang kanyang seat height. Now, for 6-footer na driver, may tendency na medyo tumama na yung tuhod mo dun sa pinakaunahan. But still, manageable pa rin naman. Napakalaki din ang fuel tank capacity nito na merong 10.7 liters na kayang umabot ng 400 kilometers bago ka magpagas ulit. Ergonomically design nga rin pala ang scooter na to, netizens. Kaya kung makikita nyo ay meron siyang extended na windshield na napaka-bisa kapag ka bumabiyahe tayo para hindi tayo nabubugbog ng hangin at tumudulas lang ito. That will result for less fatigue even sa long ride. Medyo malapad din yung kanyang backrest at yung seating space para comfortable tayo at para lang tayo nakaupo sa sofa habang nagmamaneho. Napakalaki din ng kanyang seat storage, netizens, na magkakasya ang isang full face helmet. But of course, it still may vary sa brand, sa size at sa shell. Nakakatuwa din kasi para siyang merong secret doon sa unahan na USB charging port pala kapag ka inangat mo, so you can still recharge your devices habang nagra-ride. For safety purposes naman, ay of course, meron din itong anti-lock braking system ay para sa mga instant preno natin. Let's say for example, may tumawid na pusa at bigla mong napiga yung preno mo, maiiwasan niya na sumemplang ka dahil hindi maglalak yung brakes mo. At harap at likod na yan, netizens, so dual channel na yung kanyang ABS. Unlike if you will compare it sa mga kilalang adventure scooter sa kategory na to, ay single channel ABS lang yun. Pero ito, dual channel ABS. Safe talaga. Idagdag mo pa dyan yung kanyang traction control system or TCS na ang ginagawa naman nito ay kapag ka dumulas yung likurang bahagi ng gulong natin, papabagalin niya yung ikot nun para mag-synchronize dun sa nasa unahan. With that being said, ay may iwasan din natin yung pag-semplang. Full LED na rin nga pala yung mga lights niya at mas nagustuhan ko yung headlight nito, netizens, sa gabi dahil napakaganda ng shape niya. Ngayon, kung medyo mabibitin kayo sa ilaw niya, ay highly recommend na magpakabit na lang kayo ng mini driving light. And if I were to ask kung anong mini driving light yung maganda, you can use Prism mini driving light. Soon, netizens, ay magkakabit tayo niyan. Sa likod naman ay LED na rin yung kanyang tail light at meron din siyang tinatawag na emergency brake warning. Ito yung pagka high speed tas bigla ka napapreno ay magbi-blink-blink yung pinaka-turn signals mo para ma-warningan yung nasa likod na may sudden brake na naganap. Isa rin sa commendable sa motorsiklo na to, netizens, ay naka-telescopic fortress sa unahan at ang mahalaga ay naka-double rear shock siya sa likuran. Kasi yung iba ay naka-single shock lang. Pero itong isang to ay naka-double rear shock na mas maganda yung feedback sa mga bumpy roads. 120/70R30 naman ang kanyang tire size sa unahan at 130/70/30 naman sa likuran. So we have 13 inches wheels at tubeless na mga gulong. So ang tanong, magkano na nga ba itong bagong 60th anniversary na special edition nitong Kymco DIG-R 150? Yung na-review natin before na standard version ay merong SRP of 152,900 pesos. Given the fact na 15,000 worth of exclusive accessories yung ini-upgrade sa kanya, ay 8,000 pesos lang ang kinalamangan niya pagdating sa SRP dahil meron itong presyo na 160,000 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba yung upgrade nitong special edition compared dun sa standard version? I-comment nyo naman dyan. Nagustuhan nyo ba itong 60th anniversary special edition ng Kymco DIG-R 150? What are your thoughts about it? I-comment nyo na rin dyan para makapag-share tayo sa isa't isa ng ideas. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog, netizens? Comment your recommendations below. Make sure na i-visit nyo kami personally para makita tayo dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna at available sa Google Maps or Waze. Meron kami dito mga exciting na freebies and ongoing raffle para sa mga bibisita sa amin personally. And of course, bibigyan ko rin kayo ng stickers. Kung nagustuhan mo ito, netizens, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga ganitong klase ng content. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.